mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, radyo publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Kaya kami nandito at maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross. Pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman eh. Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan nandyan ang pamahalaan. So ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira na yung mga
nawala talaga na bahay, yung PAP, papalikan natin. So we will keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Thank you very much. Thank you. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Isang mabagyong hapon ang sa inyo lahat at ito po ang ating kalinga hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas at tayo po ay nasa special coverage po tayo para sa Bagyong Juan na kasalukuyan pong nananalasa sa atin sa Pilipinas at inaabangan natin ang itong paglandfall niya ng Bagyong Juan na sa mga oras na to ay baka tamaan po at maglandfall somewhere in Catanduanes or in Aurora. At pero po bago po yan, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa ating Presidential Communication Office si Secretary Dave Gomez, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service si Director Fernando Sanga, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanigue, si Sir Ray Sampang at sa technical side si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan kasama po ni Sir Jess Laid. At sa atin sa Philippine Red Cross ang Chairman and si Richard J. Gordon. Kasama po yan ng iba pang Board of Governors natin at ng ating butihing Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating mga chapter administrators sa mahigit isang daang chapters natin nationwide kasama ng mga Red Cross volunteer, 143 volunteer at Red Cross Youth. Okay? Pag-usapan natin may konti tayong pag-usapan tungkol sa typhoon na Super Typhoon 1 pero meron tayong ang talakayan po natin itong nakalipas na bagyo nitong linggo ang Typhoon Tino. Pero bago ang lahat, makakasama natin via Zoom ang ating kasama Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po. Isang mabagyong hapon. Magandang hapon. Wala pa akong retrato. Saan ba yung ilalagay ako? Baka di po naka-on yung inyong hindi po naka-on ng inyong hindi naka-on ang inyong video. Sandali. Ayan na. Ayan. Siguro. Wala Video. Yun, pindutin mo yung video. Okay. Gob Cora? Sige, wala Hindi bali na. Kahit wala muna akong picture, ibabalita lang natin. Apo. Na ang panahunin natin ay dalawa. Unang-una nag-appear na si Jonas Maco, Administrator ng Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter at si Ms. Rita Benita Mirasol, Administrator Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Ang wala pa ay si Criselda Longa, Opo, Manager nasa meeting lang. Disaster Management Services. Nasa meeting kasama ni Chairman. Bakit ako walang retrato? Ma'am Cora, si Ma'am Criselda Longa ay nasa kasalukuyang meeting kasama ang ating chairman at nagpaplano po sila at nag-update para dito sa bagyong Uwan kasama. So pero dalawa lang. Meron pong siyang representative si Rita Ma'am Benita Mirasol at saka si Jonas Maco. Apo, meron po siyang pinadalang representative si Ma'am Ising, si Ma'am Criselda, si Ma'am Lea Gagalak at magjo-join po siya mamaya, ma'am. Okay. Simulan na natin kasi ang unang tanong natin sa dalawang nandito na bago pa dumating ang mga Typhoon Tino, paano po naghanda ang Philippine Red Cross gayong katatapos lamang duman ng bagyo sa mga lindol. Unahin natin nag-appear si Jonas Maco. Ayan. Administrator Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter at later si Rita Benita Mirasol. Go ahead, Jonas. Magandang hapon, Sir Jonas. Good evening. Hello, Sir Edison, yes. And to my colleague, Ate Ben. Once again, Jonas Maco po from the Philippine Red Cross Southern Leyte. And if we are talking about the preparedness and the readiness of the Philippine Red Cross, particularly dito sa Southern Leyte, of course, inuuna talaga natin yung human resources, the volunteers of the Philippine Red Cross, who are the backbone of the Philippine Red Cross. So, hindi kami nahirapan so far dito, Gob, kasi prior to the landfall, or November 1 pa lang, nagkaroon na kami ng coordination meeting with the staff and volunteers throughout the province of Southern Leyte.
So we are so blessed that the province of Southern Leyte, we have these municipal 143 coordinators, 19. And then we have also point of contacts. Then aside from that, we have also Red Cross Youth District coordinators na focus naman ay yung mga schools. And then aside from the schools and the community, mayroon tayong ONHA na 75 chapter-based volunteers na kung saan dito sila on November 2 and 3 tumutulong sa chapter in terms of preparedness and readiness action. And after that one, pagkatapos nating mamobilize yung resources natin ng manpower, immediately nag-prepare din tayo in terms of logistics na kung saan yung mga vehicles natin, of course, kailangan nating ma-maintain para functional in times of response. And then we prepared also our rescue equipments. So kung makikita natin dyan sa video, we are so proud with our volunteers na kung saan nakapag-respondi tayo dun sa flooding incident here in Maasin City. So yun po so far. To that, Johannes, sa naging projection ng pag-asa sa Southern Leyte, tatama ang Bagyong Tino, paano naghanda ang PRC Southern Leyte chapter? Paano nagmobilisa ng mga volunteers ng PRC? Medyo paliwanag mo. Yes, prior to the landfall, nung maganda pa yung signal natin ng network, we are maximizing the social media. Kasi we have group chats po throughout the province. So lahat ng 143 volunteers in every municipality, Red Cross Youth volunteers, we have GC also. Kaya hindi tayo nahirapan in terms of mobilizing our volunteers na magbigay ng mga messages, alert messages for them to be prepared, and at the same time, tutulong din sila ng chapter para mag-report kung ano yung mga nangyayari in the respective area of responsibility. So, nakapaghanda din tayo dito sa chapter. So, may mga volunteers on duty tayo 24 hours. Puntahan naman natin si Rita Benita Mirasol, Administrator ng Philippine Red Cross, Negros Occidental, Bacolod City Chapter. Ano naman ang naging papel ninyo o ginawa ninyo? Magandang hapon, Cora, Edison. Yes, magandang hapon. Magandang hapon sa maulang hapon at mabagyong hapon. Na ito. As of now, malakas ang ulan sa labas. Ate hangin. We are talking about preparations and talking about preparations for the past Typhoon Tino. Same with the Southern Leyte. We follow also the mantra of the Philippine Red Cross, which is volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, and always there. So we start with volunteers. Kaya na marami tayong volunteers. Actually, meron tayong orientation sa volunteer, and nakaschedule na rin ito ng regular na orientation of volunteers. So, ang volunteers natin, meron tayong mga point of contact din sa different barangays and different LGUs. Yun ang ating mga RC-143 na magre-report sa atin at magre-report kung ano nangyayari sa grounds. At yung mga RCYs din natin na we have in the different LGUs in Negros Occidental. So, for the logistics naman, prepare natin. Kasi Cora, yung Bagyong Tino, Negros Occidental, paano din naganda ang inyong chapter? Yes. Paano kayo nag-mobilize ng 143 volunteers at saka ilang bayan, barangay, pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Tino sa buong Negros Occidental? Medyo i-summarize mo na para isang sagot na lang. Sige, Cora. So lahat halos ng LGUs in Negros Occidental, yung 32 cities and municipalities in Negros Occidental were affected by Typhoon Tino. So we have 528 mga ganon na barangays affected, and ang populations affected natin yung families nasa more than 76,000, ang individuals is more than 268,000 affected. So malaki ang impact
ng Baguio Tino sa Negros Occidentals in terms of flooded areas na lagpas sa bubong ng bahay na makikita natin sa mga social media. Ang iba, nag-subside after several days pa. So, yung ginawa nating na mobilization, dalawa, no? For mobilization of volunteers, dalawa. Yung one is reporting. Nagre-report sila kung anong nangyayari sa mga barangay sila, ano yung weather situation, ano yung mga evacuation center present, ilan ang mga evacuees doon, at ano ang mga needs sa evacuation center at sa outside evacuation centers. Then the second is the mobilization of volunteers natin from the chapters and the 4 branches in Negros Occidental from the Carlota City, Kabangkalan, Silay, and San Carlos City. Kanya-kanya context ang mobilization and support ng mga branches natin and chapter to the province and the LGUs and responding to Typhoon Tino. Meron tayong mga sa isang branch natin nagkakaroon ng RFL or free charging since unahin ko muna pala yung mga situation, no? Yung lifeline in Negros Occidental is blackout sa Negros Occidental nung Typhoon Tino, and until now, even the chapter now, wala pang electricity. And some areas in Negros Occidental walang electricity. Kaya sabi nga ni Chairman Gordon, pag walang electricity, automatically ang sunod nun is shortage of drinking water. No, kaya yun ang naging problem din dito sa Negros Occidental, yung water supply. Then weak or no signal connectivity for the yung communications natin, at maraming damages to bridges and roads na nagkakaroon ng communities na isa ring difficulty sa pag-provide ng support natin doon sa mga communities natin. So siguro tanong natin, ano-ano ang natutunan ninyo sa naging responde ninyo sa Bagyong Tino? Kung walang kuryente, diretso na ako for the needs, Dokora? Yes. Yes, apo. Go ahead. Number one, na learn ko din is command and coordination. Ang maganda sa Philippine Red Cross is we have one command. No, na nagkakaroon tayo ng meeting before, during the Typhoon Tino, at yung support ng National Headquarters, support ng neighboring chapters na isa natin, na unite natin yung ating operations, no? Maganda din yung guidance ng National Headquarters, ni Chairman Gordon, ni Secretary Gwenpen, and yung mga managers natin sa National Headquarters na tumutulong, even yung sa call out, reach out ng mga volunteers at mga affected areas, tumutulong na si National Headquarters para malawak yung scope ng ating information na makukuha sa ground. Between LGUs and partners natin, mabilis yung volunteer mobilization kasi malawak ang scope ng Philippine Red Cross, maraming affected na chapters. So maganda din na meron tayong local. Nakapreposition kami agad, Gobcora, ng mga food packs, ng mga bread na galing sa mga partners. Hindi na kung naisa-isahin yung partners na nag-support sa atin, pero may mga cash kita na receive and cash ang LGUs and support natin. So magkakaroon din tayo ng tinatawag na yung sa preparedness na na-learn din natin, yung sinasabi sa atin palagi ni Chairman, yung 4Ps, yung predict. Pinipredict na natin beforehand kung saan tatama yung bagyo, anong areas affected, at anong magiging impact to the affected areas para mag-guide sa ating plan, which is the next piece, yung planning. So yun, doon kami agad nagpa-plan kung ano yung support na ibibigay natin based on the information na magagather natin sa different affected areas. Then the next P is the predict, plan, prepare. Doon kami nagpre-prepare ng rolling assets natin, supplies, para agad-agad tayo makadeploy sa operations since day zero, no? Nagkakaroon tayo ng retrieval operations,
provision of hot meals, search and water operations, provision of wash natin, yung pag-deploy natin ng water tankers, water bladders sa mga areas na walang or shorted sila ng water. At na-deploy din natin yung payloader ni Red Cross doon sa mga areas na flooded at maraming debris sa daan. So kahapon, GovCora, malaki din ang pasasalamat ng LGU sa atin dahil na clear natin yung daan na from one way lang nagiging two-way na today because andun yung ating payloader. So ang dami pa na yung mga first aid natin. As of this report time, ang team natin nasa Bago City for conducting din ng distribution ng bread na dinonate sa atin, first aid station, at kahapon nagkaroon tayo ng caravan in Silay City. Thank you very much. Babalikan ko si Jonas tungkol naman sa Southern Leyte. Ilang bayan, barangay, pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Tino sa buong Negros Occidental? Anong lugar ang heavily affected? Do you have the data? Gov, for dito sa Southern Leyte, we are covering 1 city and 18 municipalities, a total of 500 barangays. And out of that, we have 58,427 families were affected. And we have also 594,247 affected individuals. And out of 19 local government units, based on our assessment, we have these, let's say, top 5 priority areas, namely the Silago, na kung saan doon naglandfall yung Typhoon Tino. Then, of course, we have Municipality of Hinunangan, Municipality of St. Bernard na flash flood. Same with Hinunangan, flash flood also. Then we have flooding area in Sugod and the municipality of Buntok. So far, yun po yung areas na mga tinututukan natin, Gov, para magbigay tayo ng agarang tulong. Sabi nga ni Chairman na yung 5 Fs natin, yung core values natin sa Red Cross is focus, fast, friendly, flexible, and forward-looking. Na kung saan very important talaga na ma-inculcate natin not only into our minds but also sa heart din natin para tuloy-tuloy yung mga programa natin na maibigay more closer to the community. So right now, Gov, we are so blessed, no? Kasi the Philippine Red Cross, the national headquarters, led by our Chairman Gordon and Secretary General Ma'am Gwen Pang, agaran talaga pinadeploy yung food truck natin all the way from Tacloban para makapag-provide tayo ng hot meal dito sa mga affected areas. Plus ngayon, Gov, dumating na po yung water tanker. Medyo nagkadili lang kasi nagkaroon ng warning signal so hindi makapagtawid yung water tanker from Basay to Leyte kasi nga yung San Juanico Bridge is not functional. Buti na lang nakipag-coordinate tayo yung Leyte chapter sa DPWH para ma-priority yung Red Cross. So ngayon, thank you so much to the Philippine Red Cross. Right now, nandun sila sa Silago, Municipality of Silago, na kung saan priority talaga yung tubig natin. Kasi 95 to 97% yung lahat ng mga water pump system natin, yung sources of water natin is nasira talaga. And malaking bagay po yung water tanker natin na nagbibigay tayo ng drinking water na kung saan yan yung pinaka-importante right now here in Southern Leyte. Thank you very much. I cannot help but recall na nung nagkaroon ng earthquake sa area ninyo dyan, sa St. Bernard for instance, ay naging Secretary General ako. Kaya familiar ako sa Southern Leyte, no? Pero siguro mahalaga na ang preparation, no? Kasi hindi lang ngayon ang Typhoon Tino na humarap kayo sa hamon ng pagsubok, bale, no? Ang nakita ko, mahalaga na sa response niyo, ano naging response sa Bagyong Tino
At ano pa yung paghahanda na gagawin ng inyong chapter kung sakali may bagyo pang muli Ayan. dumating, posibleng disaster na maaaring dumating. Kagaya ngayon. How are you preparing? I want to go back to Rita Benita Mirasol and then back to Jonas. Go ahead, Rita. Yes, Gob, no? Hindi pa kami nakatapos sa Yes. operations. May for kanlaon Typhoon pa kayo. Tino. Here comes na naman si Typhoon O1. Opo, may kanlaon pa kayo, ma'am. Today, nag-operations ang team natin, nagbigay tayo ng directive na back to base sila muna for their safety. Yung water bladders natin in Isabela, andun lang, na puno naman yun ng tubig and preparation na baka hindi tayo refill doon kasi back to base na din natin yung water tanker natin, yung payloader for safety and security ng personnel. Dineploy natin sa Isabela, which has a higher ground compared doon sa Moises Padilla. And currently nga, sinasabi ko kanina, meron kaming orientation ng volunteers today to ensure, kasi importante talaga na marami tayong volunteers na ma-immobilize, especially if widespread ang impact ng Typhoon O1 na inform naman natin yung 4 branches namin at naka-preposition na sila ng kanilang mga volunteers at ano yung mga plans na maaring gawin. Prepare na din kami ng iba't ibang food packs. So meron tayong mga bread for now na in case na tataas yung numbers ng evacuation centers kasi very overwhelming, no, ang numbers of evacuation centers in Negros Occidental and numbers of evacuees. Ang maganda lang for now na konting ulan lang because of the experience of Typhoon Tino, I think mabilis na yung pag-call ng LGUs for evacuations. Dahil na-experience na nila yung flash flood, ang taas talaga. At yung mga areas na previously hindi naka-experience Gavcora and Edison ng mataas na flooding talaga. Ngayon, nagkakaroon na ng flooded areas. Halos the whole town nila naka-experience ng flooding. So, ito yung magiging mabilis ang pag-alert, ang pag-respond nila sa mga panawagan ng government na magsilikas na before pa tumama ang bagyo. So ready naman kami in case na may flooding incidents. Meron tayong rescue boats dito at WASAR team. Gavcora. Okay. Gavcora. Yes, go ahead. Opo, magbibigay daan muna tayo sa maikling commercial break natin at sa pagbabalik po natin, meron po tayong ihahatid na paano po tayo makakatulong sa mga nangangailangan po ng tulong ngayon at syempre sa Philippine Red Cross, paano mag-donate. Iyan po ihahatid natin sa susunod po na pagbabalik po natin. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig.
O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Hinatid po sa atin ng Communication Department ang paano po mag-donate sa Philippine Red Cross at yan po yung atin para sa Typhoon Tino at meron lang po tayong update para sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa para dito sa Super Typhoon Uwan. According nga dito sa page ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang na humina na ang hangin diyan sa may Catanduanes at less rains na lang daw at ang ating Catanduanes chapter ay nag-a-assess na sa mga damages at mga tinamaan dyan sa may Catanduanes at may makikita po tayo mga larawan at videos din ng mga current situation. Yan po ay sa may Catanduanes, courtesy po yan ng ating Catanduanes chapter. Nagmo-mobilize na po ang ating mga 143 volunteers papunta sa mga areas. Yan man sa may biliran po to. Ganyan po kalakas ang hangin kanina. Diyan nang tinamaan sila ng signal number 2 po. Kanina po yan sa may Biriran Island. At yan po. Gov Cora? Yes. Nais ko din idagdag ang report ng Operation Center sa Daily Accomplishment Report ng ating blood service. Total beneficiaries in 2025, 83,894. Total dialysis treatment, 27,247 and 24 active patients. Gusto ko ding sabihin na namomonitor natin ang blood inventory, yung iba-ibang klaseng blood at tayo nakapag-serve tayo sa mga
monthly total ambulance service, naka-record din dito, at saka yung monthly total fire truck responses, total 200. Kaya ito'y dinadagdag natin na balita ng pagresponde ng ating facilities, whether ambulance, whether motorcycle, fire response, patients served today, as of today, 284. And then, of course, in addition, sa health caravan beneficiaries, total tayo ng 250,785. Ito yung nagbibiyahe, sinusuporta ng mga communities. Sa pagpapatuloy natin, gusto nating maunawaan sa ano pa yung hinaharap na challenges ng both right now. Ang bisita natin ay Negros Occidental and of course yung area ng Southern Leyte. Go ahead. Ano ngayon ang pinagkakaabalan nyo as we close the program? Sabihin mo kung ano pa yung mga challenges na hiraharap ninyo. Go ahead. Ikaw muna, Rita, Benita Mirasol, tapos si Jonas. What are you busy about now? Wala kang audio. Lagay mo yung audio mo. Okay, so for now, ang pinag-aabalahan natin yung preparations for recruitment of volunteers, preparation of our volunteers sa ground. Nag-inform tayo sa kanila kung ano ang weather reports at para na preposition na din natin sila for the upcoming Typhoon Uwan, kung ano yung dapat gawin nila, ano yung mga information na dapat nila kukunin sa respective areas nila, yung mga information na makapag-help sa atin in our decision making and preparation as well para for our mobilization sa different grounds. Also preparing our logistics and our teams and responding to the impact of Typhoon Uwan. Currently, Dr. Jonas and Edison nasa office ako and dito na rin ako natutulog for the last week para at least yung mga volunteers and staff natin andito din para mabilis na din yung meeting namin, madali kami maka-meeting at mabilis kaming maka-respond in case na gabi deploy kami agad ng personnel namin. Jonas, why don't you share naman your activities now to prepare? Kasi we do not know kung meron darating pang after itong huli, yung uwan, di ba? Ang huli. Go ahead. Yes, Gov. Right now, Gov, malaking bagay talaga. Malaki talagang tulong yung mga Red Cross 143 natin in every barangay. Na kung saan yung Philippine Red Cross, hindi lang siya more on recruitment phase, but we need to capacitate our volunteers para maging handa, maging alisto. Kasi nga dito sa amin, Gov, sa Southern Leyte, meron tayong local mantra, alisto. Means andam, ligon, intelihente nga mga Southern Leytenyo aron takos makatindog sa bisan ungod sang obstakulo. In English version, Southern Leyte that is prepared, knowledgeable enough to withstand both formidable and non-formidable circumstances. And we are parang binabasiya namin sa mantra ng Philippine Red Cross. So we are investing on our volunteers na ma-train yung iba pang barangay. Kasi right now, nagpapasalamat talaga kami. Hindi kami nahirapan in terms of manpower, in terms of reporting. Kasi nagbibigay ng mga reports. Very active yung volunteers natin on the ground. Kaso lang, for this Typhoon Tino, Gov, medyo nahirapan talaga kami ngayon. Kasi nga, nag-bug down yung network. Na kung saan walang internet connection, walang signal, yung Globe at saka yung iba pang network. So what we did, yung mga volunteers natin, ina-advise natin na pumunta sa mga LGUs na kung saan mayroon silang Starlink para makapag-send sila ng report sa atin.
Tapos yung rule naman natin dito sa chapter is we conducted field visitation para kumustahin yung mga volunteers natin on the ground. Lahat ng munisipyo, nilibot na natin, Gov, para ma-assess din kung ano yung pwede nating maibigay na tulong. So right now, we are waiting for the non-food items na inallocate ng Philippine Red Cross National Headquarters. Hinintay pa lang namin, Gov, na ma-lift ang signal number 1. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na yung deliver ng goods at para makapag-distribute na tayo doon sa mga badly hit areas and affected barangays dito sa Southern Leyte. So ngayon, tuloy-tuloy yung hot meal on wheels, water tankering, psychosocial support, child-friendly space. We do have also restoring family links kasi mayroon tayong Starlink dito sa office. So ina-advise namin yung mga kapamilya outside Southern Leyte and kapatid also, kapuso, na mag-chat dito sa atin. Tapos tayo na ang bahala na pumunta doon sa area para kumustain. Magkaroon kami ng video tapos isend namin sa kanila na they are safe dito sa Southern Leyte. So far, Gov, we are so thankful talaga to the National Headquarters kasi as always, hindi kami pinabayaan ng Philippine Red Cross. In fact, the province of Southern Leyte and the local government units, nagpapasalamat sila sa Philippine Red Cross kasi nga we are the always first, always ready, always there dun sa mga areas na hindi pa napuntahan pero napuntahan na natin because of our volunteers. So thank you so much, Gov, Cora. Thank you. And of course, our chairman. Of course, we miss Criselda Longa, Manager ng Disaster Management Services dahil she is with Chairman Gordon today and hopefully in the next Sunday or future makakapag-report siya sa mga activities na nangyari during the various typhoons. I hope that after this, mag-taper muna ang ating mga typhoons, makapahinga naman kayo dahil you're also quite overworked. Edison, meron pa bang tawag? O final words na tayo? Kami rin dito, Gov, dito rin kami natutulog sa office kasi walang signal sa bahay. Yeah. So para hindi kami mapagalitan, para always first tayo in terms of reporting. So we are flexible naman. So dito tayo nagstay 24 hours since November 1 po until now. Sir Jonas, kamusta ang weather situation ngayon na Super Typhoon Uwan dyan sa inyo sa Southern Leyte? Kasi yung kanina pinapakita natin sa biliran, sa video, malakas ang hangin doon hanggang kaninang umaga. Diyan po ba sa Southern? Sir, dito iba-iba yung weather condition ng Southern Leyte. Dito sa Maasin City, sunny day. Doon sa Pacific area, it is moderate to strong winds. Yun. Dito naman sa Sugod Bay, mayroong intermittent rain, pero most probably maganda naman yung wala namang malakas na ulan dito sa Southern Leyte. Okay. Clear naman so far. Sa inyo po dyan, Sir, Ma'am Bennett, sa Bacolod, kamusta po ang weather situation ngayon dyan? Kasi wala pa kayong kuryente. Sa Occidental, nasa alert level 1. Ang northern portion and central portion of Negros Occidental. At kanina lang, medyo malakas ang ulan at hangin, pero ngayon medyo humina na ng konti. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda natin. Baka kasi tataas na naman ang tubig. At isang pinaghahandaan natin, hindi lang bagyo, kundi yung lahar. pati na rin yung gas emissions ng Canlaon. Opo. Kasi very active. Pagputok. Canlaon until now. Pagputok ng Canlaon. Yan po. Okay, hingan na po natin sila ng mga final message. At hindi siya puputok for now. Oo nga po. Hingan na po namin kayo ng mga pinalamensahe. Tayo magtatapos na po at syempre kailangan nyo na rin pong magstay in sa inyong mga operation dyan sa inyong mga locality nyo. At hingan na po namin ng final message. Unahin po natin itong si Sir Jonas Mako ng Southern Leyte. Once again, to the Philippine Red Cross led by our chairman, Richard J. Gordon, our Secretary General, Dr. Gwendolyn Tipang, to Gov Cora, and to the rest of the team sa National Headquarters, maraming salamat po. To our chapter board of directors led by our Director Chairman, National Virano Mercado, to our staff, to our volunteers, not only here in the chapter, but school-based and community-based,
again, we are forever grateful for your contribution. Palagi kaming nagpapasalamat as always. May kasabihan kami, Ma'am Cora, Doc Gob, kamay sa dibdib, pagserbisyo kinasing-kasing, tudlo sa itaas, pasalamat sa Ginoo. That is Alisto, Southern Leyte. So again, thank you to all our volunteers. At ingat po kayo dyan, sir. Si Ma'am Rita naman ng Negros Occidental Chapter. Bacolod To City. the National Headquarters, Board of Governors, to the leadership of Chairman Richard Gordon, to guide me and the chapter on how to do things better than sa support din and leadership ni Secretary General Dr. Gwen Pang, sa ating mga board of directors, sa aming mga board of directors here headed by Director Chairman Carlos Ganihong, sa lahat ng mga volunteers natin, staff, sa RC143, sa Red Cross Youth, sa mga partners namin, especially the public and private, na tumutulong, who stand with us in these times na we really needed their support, and people need the support of Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyong last invitation. Thank you very much din po sa iyong time and opportunity na binibigay sa amin dito sa pagbibigay ng mga updates natin ng ating operation dyan sa Typhoon Tino at saka dyan sa Super Typhoon Uwan. Gob Cora, ano yung pong final message? I'd like to end with a prayer for the nation. It goes like this: Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Thank you very much sa ating panauhin, si Rita Benita Mirasol and Jonas Maco, and of course we miss Maria Criselda Longa. Thank you very much one and all sa mga nanood sa amin, nakinig sa amin, and looking forward for next Sunday, same Kalinga, same time, Kalinga hatid ng Red Cross. At dinagdagan na natin to, may report ang ating blood service. Thank you very much one and all. Okay, at bago po tayo magpaalam, nais po nating magpaalala sa atin sa lahat ng mga may mga storm signal po na naghanda na po sana tayo ng mga inyong mga gadgets sa cellphone and flashlight. At syempre, dinidiscourage din namin ng paggamit ng kandila just in case lang po kasi baka mamaya malakas ang hangin ngayong magdamag gabi ay dapat nakapag-charge na kayo mawalan po tayo ng kuryente dahil malakas ang hangin. At syempre nakapag-ipon na rin po kayo ng tubig, at sa may mga hindi naman mga importanteng lakad, mas possible na sa bahay na lang po sana tayo at hindi na po tayo gumala pa, at siguro lahat po sana tayo ngayon ay nasa bahay at nagmo-monitor at nagmamatsyag dito sa Super Typhoon Uwan, at seryosohin po natin itong ating paghahanda laban sa bagyo para iwas sa casualty po tayo at mabawasan po yung mga damages at mga maaaring mapinsala. At yan na po ang ating pagbabalita, hatid ng programa ng Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre sa mga nais po palang tumawag, ayan po ang ating hotline 143, kasama po ang ating mga LGU at ang national government para sa mga nais ng mga tulong o responde. 24/7 po tayo, at naghayag na rin po ang palasyo ng walang pong mga pasok bukas, at pati ang mga government offices. At mag-ingat po tayo ngayon lalo na sa mga nasa kalsada po. Ito na po si Edison Enriquez, at susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez. 2 minuto bago mag 4:00 ng hapon.